So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayong 2024 itong iPhone 12. Maganda pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So shoutout sa mga nakanood ng aking review and sa pagbili nito sa Green Hills ng iPhone 12. So maganda i-focus din ito ngayong 2024 dahil sobrang nag-price drop siya. So yung presyo ng iPhone 11 last year, yun na po ang presyo ng iPhone 12 today. I think for as low as 17K, 64GB, makakuha na kayo ng iPhone 12. 18K for the 128GB, 18 to 18.5, diba? Napakamura na po ng iPhone 12. Siyempre, 5G na rin itong smartphone na to. So, sa mga hindi nakakalam, powered to ng Apple A14 Bionic chip with OLED display na po, 6.1 inches. So, sa game test natin, 5 games ang ating test: ML, COD, Asphalt 9, Farlight 84, at Genshin Impact. So, first na lalaroin natin is ML at ito ang ating settings. So, HD mode na ako, refresh rate, super, graphics, ultra na ako ng outline at shadow. So pagdating sa ML mga J-Vlog, super playable siya dito sa iPhone 12 sa mataas sa settings. Yung maganda, available na mataas sa settings dito. Nakakalaro naman tayo ng mga walang frame drops na malala dito sa iPhone 12. Nakakatuwa na 4 years na to smartphone na to, but still ang performance nito ay outstanding pa rin. Ganyang kalakas ang Apple A14 Bionic chip until now. So makakalaro kayo ng solid na Mobile Legends dito sa iPhone 12 ngayong 2024. So next na lalaroin natin is Farlight 84. So graphics extreme, frame rate extreme, and frame rate extreme. So pagdating sa Farlight 84, maganda rin ang performance dyan ni iPhone 12. Nakakagulat na sa ganitong taon ng smartphone na to is kaya nyo yung Farlight 84 sa extreme settings. Meron tayong mga few frame drops habang naglalaro, pero manageable siya mga J-Vlog. Okay naman siya. Wala yung yung nagfo-force close, yung sobrang frame drop, and kahit na nakaset tayo sa mataas sa settings ay na-handle niya naman pretty well itong Farlight 84. So yun, makakalaro naman kayo ng mabuti ng Farlight 84 kahit may kalaban tayo. Okay naman po ang performance ni iPhone 12. So syempre ang pinaka-main lang na magiging kalaban nyo dito is of course yung kanyang battery. So next naman is Battle Royale. So set natin yung settings nya. So graphics very high at ang frame rate natin nasa max. So pagdating sa Battle Royale, nakapaglaro na rin ako ng full gameplay dito. Bago nyo na i-upload ko. Smooth siya mga J-Vlog. Wala tayong experience sa mga malalang frame drops while playing. Maganda rin yung movement. Nakakatuwa, available siya sa high settings pero still maganda ang performance ng iPhone 12
dito sa Battle Royale. Pagdating sa COD multiplayer, yan, same. Mas smooth yung performance ni iPhone 12 dito since mas magaan yung game net, yung game load nito compare sa Battle Royale. So, mas, mas playable, mas smooth. Okay naman yung pag-handle ng iPhone 12 dito sa mataas sa settings. Same lang naman ang settings na ginamit natin sa Battle Royale. So pagdating sa Asphalt 9, maganda naman ang performance din dyan ni iPhone 12. Smooth siya mga ka-J-Vlog at very detailed yung graphics. So next naman is Genshin. Ngayon ang gagawin natin is set muna natin siya sa pinakamataas sa settings. Gigan natin kung magiging playable siya. So graphics highest, 60 FPS at i-low lang natin yung motion blur. Okay? So nag-iba yung graphics niya. Papansin nyo, so far so good naman. Nakaka-rotate naman tayo kahit papano. So syempre, powered to ng Apple A14 Bionic chip. Napakalakas ang chipset ngayon mga ka-J-Vlog. Meron mga slight frame drops. Lead mga ka-J-Vlog, ang ganda ng performance pa rin ng iPhone 12 sa Genshin. Kayang-kaya niya sa mataas sa settings na naka-on yung motion blur. Ayan. Ganda rin ng graphics niya since naka-OLED, nakaka-boost pa yan ng graphics. Ayan. So, playable po ang Genshin dito. Siyempre, pag naka-experience na kayo ng mga overheating sa smartphone, doon na lalabas yung frame drop niya, yung mga malalang frame drop. Pero so far, so good naman ang Genshin dito sa iPhone 12. So yun mga J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance ng iPhone 12 ngayong 2024. Kung mapapansin nyo, napaka-solid pa rin neto for gaming. Very powerful pa rin yung Apple A14 Bionic chip. At for sure, napakatagal pa rin magiging relevant neto sa market. And yung OS update nito, matagal pa rin to masosupport mga J-Vlog. And nakakatuwa na yung Genshin Impact dito ay super duper playable. Lahat po ng tinest natin ay playable. At hindi tayo naka-experience ng mga masasakit na problema while playing dito sa smartphone na to. Yun nga lang, sinasabi ko sa inyo parate, ang pinaka-main na magiging problem nyo lang dito while playing is yung kanyang battery. So sa battery, 2,800 mAh lang battery capacity ng iPhone 12. Kaya expect nyo na mabilis talaga siya malobat, lalo na pag maglalaro kayo. Manage your expectation while playing dito sa iPhone 12. Yes, powerful siya, pero pinaka nakakalungkot lang dito is yung battery capacity. Even though sinabi naman ni Apple na power efficient ang Apple A14, pero pag matagal nga maglalaro, meron din talagang instance na mabilis siyang malobat. So yun, maganda siyang i-recommend ngayong 2024. Napakamura na lang, 18K, 17K, 64GB. Makakuha na kayo ng iPhone 12 sa GH. And ang maganda rin dito, 5G connectivity na ang iPhone 12.